Amen. But praise the Lord, andun pa rin ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan. Kung willing lang tayong sumunod, igagabay niya ulit tayo sa tamang daan. Hallelujah. Hallelujah. Pupurihan natin ang Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Di ko man hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo at katuwiran mo, ninanasan ang buhay ng puso ko. Di ko man hinahangad ang yaman ng mundo, pagkat ikaw, Panginoon, ang kasapatan ko, ang kabanalan mo at katuwiran mo, ninanasan ang uhaw na puso ko. Di ka maikukumpara sa kahit na kanino pa man. Di ka maihahambing sa yaman ng sanlibutan, pagkat ikaw
ang higit kong kailangan. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, Ikaw ang aming higit na kailangan sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. Ikaw ay dakilang Diyos na nagmamahal sa amin, aming Ama. Sa oras na ito, kami po ay sumasamba, nagpupugay, sinasambit ng aming labi na Ikaw ang aming Diyos, ang aming Panginoon na walang katulad sa kadakilaan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, kami po ay humihingi, Panginoong Diyos, na muli buhayin mo ang iyong mga salita sa aming puso at ang bawat isa sa amin ay makinabang, Panginoon. Salamat po sa presensya mo. Salamat po sa bukas na isip. Salamat sa bukas na mga puso na tatanggap ng iyong salita. At aming Ama, Ikaw ang tunay na kayamanan sa mundong ito. At marami pong salamat na sa oras na ito magpapahayag ka sa aming puso at tuturuan mo kami na kung kami ay mayaman sa iyo, mayaman kami sa lahat ng bagay sa mundong ito, aming Diyos. Salamat po sa pagsama mo sa aming muli. Magpasiklab ka nga sa mga anak mo na naririto, aming Diyos. Pinupuri ka namin at kami handa nang tumanggap ng iyong salita sa hapong ito. Dalangin namin na tunay nga, Panginoon, kung makakilos ka, aming Diyos, sa puso at sa buhay ng bawat isa sa anak mo sa lugar na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Pwede na po tayong makaupo. Pwede ko po bang maanyayahan ang ating mga panauhin? Kung meron po tayong mga panauhin sa umagang ito, meron po ba tayong mga bisita? Hallelujah! Mukhang nagbakasyon yata ang mga anak ng Diyos. Amen! Are you ready to receive the word? Maulan no? Parang ayaw yatang sumama ng mga inimbita nyo o hindi kayo nag-imbita. Sino ang second time lang na naka-attend? Second time. Second time. Wala. Third time na mag-attend ngayon. Puro na regular attendees ito. Amen. So, handa na ba kayo? Amen. Alam nyo po, meron akong ipapatotoo kaninang kinakanta nating na walang katulad ang Diyos. Amen? Sino dito ang nagsasabi na walang katulad ang Diyos sa buhay nila? Yan, wala kasi kayo kaninang umaga Pagkalinggo, maganda mag-attend kayo ng morning at saka hapon. Napakaganda yung extravagant worship na preach ni Pastor Cesar ngayong umaga. Ngunit alam niyo po ba, ang extravagant worship ay hindi po natin magagawa kung hindi natin mahal ang Diyos. Agree? Sabi ko, Lord, tapos na ako sa series ng love. Sabi ng Panginoon, hindi pa. Hindi pa. Hallelujah! Kaya sa hapong ito, ang aking ipipreach sa inyo ay Love Brings Prosperity. Yan. So, kung kayo po ay handa na, tayo ay magbukas ng ating Biblia sa Deuteronomy. Marami po akong verses na, sa totoo po, nung ako ay tinawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, ang laging inilalagay ng Panginoon na mensahe sa aking puso ay prosperity. Sabi nila, ako ay prosperity preacher. Praise the Lord! Ako ang unang naging prosperous. At meron po kaming kasama sa church na mataas ang ranggo sa San Miguel, na naiinis siya every time na lahat po ng preaching ko, ang ending ay prosperity. At sa tuwing ako ay nagpipreach ng prosperity at meron pang sumulat sa akin ng anonymous letter, na itigil ko na daw ang pagpipreach sa prosperity. Sabi ko, hindi ko pwedeng itigil kasi yun ang mensahe ng Panginoon. Alam niyo po, sobra na kaming yumaman. Na mga sumunod, siya nandun pa rin, empleyado pa rin siya hanggang ngayon. Amen! Ngunit alam niyo po, ang prosperity po, kung titignan po natin sa buong Bible, for every 5 verses in the Bible,
There are 4 verses that pertains to wealth, to acquisition of wealth, to getting of wealth, to having material possessions, to giving of wealth. Napakapunong-puno po ang Biblia ng mga katuruan patungkol sa kasaganaan, sa pagpapayaman. The word prosperity, brothers and sisters, ang ibig pong sabihin ay kasaganaan, kayamanan, katagumpayan. Amen! Kawalan ng kulang, kasapatan, sobra-sobra, labis-labis, extravagant. You can be extravagant. Amen. When you love, alam niyo po, ang Panginoon, binibuild up niya po tayo. Pag naunawaan natin ang kanyang pag-ibig, walang imposible sa atin. Katulad nga na ipinatotoo ni Sister Bambi, yung ewan ko kung dito sa service na ito o yung morning service, na meron akong ipinag-pray sa East Avenue Medical Center ng Saturday na terminal cancer ng, ano ba yun, Bambi, Hodgkin, lymphoma. Nagka-cancer siya dito sa kanyang mga, kulani-kulani sa buong katawan. Stage 4, 29 years old. Pumunta ako doon ng Saturday. At 8 years na na-diagnose at nag-metastasize. Ibig sabihin sa Tagalog, kumalat na sa buong katawan niya yung kanyang cancer. Okay, nandun si Lisa nung sa bahay nung ako ay sinundo para ipag-pray. At nung maipag-pray ko siya, sabi ng nanay niya, that was the first time na nagkaroon ng pag-asa yung bata. Nagkaroon siya ng pag-asa kasi ang word ni Lord ay Psalm 79:11, sabi niya, by the greatness of your power, preserve those who are appointed to death. Sinare ko sa kanya yung word na yon, na ang tao, ang Diyos ang naglikha ng buhay, amen. At ang tao ay hindi niya pwedeng, kung inappoint ka niya na mamatay, sabi ng doktor, terminal cancer ka na, mamamatay ka na, pwede natin yung i-break. Ang Diyos ang may last say sa ating buhay. Amen. At nung pong Wednesday, na nagdi-depress yung bata, nag-desire yung nanay niya na kung pwede ay pumunta uli ako para maipag-pray ko sila. Pero that was the time naman na nagpa-pray kami ni Pastora Taiwo, at habang pinagpa-pray namin siya, nangusap ang Panginoon sa mga kasama namin na nagpa-pray. Nangusap siya kay Cathy Polar. Sabi ni Cathy sa akin, pagkatapos ng prayer, Ma'am Ski, pagpunta mo doon, dito mo siya hawakan. Dito. Kasi dito ang mga lymph nodes, di ba? So pagpunta namin doon, may bukol siya na malaki dito, nakaprotrude yung kanyang yung kanyang tiyan, nakaprotrude na ganyan. Sabi ko parang Hershey's. Na kisses. Tapos sabi ko, ano yan? At ito po ang nakakato. Pagpasok ko po doon sa kwarto, flat po, wala akong word. Alam ko na dito siya ipagpe-pray. Pero ano ang ipagpe-pray ko, hindi ko alam. Amen. Dito nyo makikita kung gaano ang Diyos walang katulad at hindi maikukumpara kahit kanino. Sabi ko, Lord, sabi ko kay Bambi, magtangs kayo. Sabi ko silang mag-asawa ni Norman, nagdala sa akin doon. Sabi ni Bambi, nagtatang sila, sabi ni Lord sa akin, Hebrews 4:12. Alam niyo yan? For the word of God is quick, is alive, and powerful, sharper than a double-edged sword. Amen. That divides, that can, ayun. Piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Yang cancer na yan, na sinasabi ng doktor na kumalat sa buong katawan mo, kayang-kaya ng salita ng Diyos na ukitin yan lahat at tanggalin sa katawan mo. Yan ang paniwalaan mo pag ipinag-pray ka namin ngayong gabing ito. Kaya na ipinag-pray namin siya, brothers and sisters, kinurse ko yung cancer. Sabi ko kay Bambi, hawakan mo yung bukol sa tiyan, hawakan naman ni Bambi. Alam niyo po, ang realization ko, napakaganda tayong mag-minister kung tayo ay 2 o 3. Mas maganda para magtutulungan tayo. Amen. So habang ipinagpe-pray, yung bukol niya nagre-recede siya. Hanggang sa wala na kaming makapa. Si Bambi nagulat siya ang kumakapa ng Tapos na ipag-pray namin, tinignan namin, wala na nga talaga.
nung nakaalis kami, so in-encourage ko, iniwanan namin ng Bible, in-encourage namin na magbasa ng mga salita ng Diyos patungkol sa healing. Basahin mo yung Matthew, mula yung buong book ng Matthew, makikita mo kung paano pinagaling ng Panginoon lahat ng nakita niya dyan na may sakit. 15 minutes po kami biglang gustong dumumi. So dumumi po siya. Alam niyo po ang inilabas niya, ganito kalaki na jelly, nawala yung bukol sa katawan. The next day, pina-CT scan nila. Nung makuha ang result ng CT scan, cancer-free po siya. May katulad ba ang Diyos? Walang katulad ang Diyos. Sabi ko nag-attend ng mga prayer meetings, alam nyo, yung mga problema natin, maliliit na bagay. Kung tayo, buong church, kung ikaw ay taga-rema, inanoint ka ng Panginoon na mag-lay hands sa may sakit at gagaling ang may sakit. Kailangan lang paniwalaan mo ang pag-ibig ng Diyos sa tao na yon. Huwag niyong sasabihin sa tao na makasalanan ka ba, may ano ka ba? Hindi. Amen? Sa Bible, lahat ng may sakit pinagaling ni Lord. Hindi na tinanong kung taga-rema ka ba, katoliko ka ba, hindi. Nangangalunya ka ba, may sakit ka ba, nagbabayad ka ba ng hindi. Galit ang Diyos sa sakit. Because of the greatness of His power, He will preserve those appointed to death. Not only death in finances, not only death in your body, death in marriage. Marriage, in relationship, kayang-kaya ng Panginoon na i-preserve. Amen. Just get a word. I'm glad that I asked the Lord, Lord, what is your word? Kasi kung word ko lang yun, wa-effect siguro. Ano naman ang magagawa ko, di ba? Amen. So ngayong panampalatayanan natin ang Panginoon. So basahin natin, punta tayo sa love brings prosperity. Kasi alam po ninyo, isa sa mga bagay kung bakit ang buhay natin nananatili tayo nag-struggle sa ating buhay. Dahil yung expression, akala natin ang pag-ibig sa Panginoon ay na-express lang natin sa ating pagsamba, sa ating pag-aten ng service. Pero ano ba yung mga dapat bagay na ating ginagawa upang ipakita natin, upang makita na tayo ay talagang sumusunod sa kautusan ng Diyos sa pag-ibig. Amen? Basahin natin Deuteronomy 28 verse 1 to 14, mabilis lang po tayo. Kung susundin, sabay-sabay, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos, teka muna, dandahan, at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa. Gagawin ba niya kayong buntot? Hindi, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng bansa, sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Ano ang mga pagpapala? Pagpapalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. He will bless you in the city, He will bless you in the country. Mag-invest kayo sa city, mag-invest kayo sa probinsya, pagpapalain kayo. Amen. Pagpapalain rin kayo ng maraming anak. Pwede ngayon, ayaw na natin ng maraming anak, pero paano yun na-i-express? Bibigyan niya kayo ng 2 anak na sobrang bait, sobrang talino, sobrang. Amen? Hindi problema. Amen. Masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Alam niyo po, namamangha kami sa Isabela, nagsimula lang kami sa 4 na baboy na native. Ngayon, 100 na. Sinong gustong kumain ng lechon? Ayaw na namin. Native yon, ganyan lang kaliit ang taba. Amen. Naku, mamamangha kayo. Ang daming pato, ang daming itik, ang daming kabayo, ang daming peking duck, ang dami lahat. Amen. Ang daming ipis, ang daming langaw. Amen. Hallelujah. Pagpapalain rin kayo, sabi niya, pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Wow! Amen. Ano bang gagawin niya? Mag-empleyado kayo, magnegosyo kayo, pagpapalain kayo. Amen. Mag-beauty parlor kayo, mag-barbershop kayo, mag-dress shop kayo, pagpapalain kayo.
Magkantin kayo. Amen. Ang mga kaaway na magtatangkang lumaban sa inyo ay matatalo ninyo sa tulong ni Yahweh. Sasalakayin nila kayo, ngunit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Natutuwa ako dun sa patutuon ni Pastora Citas kaninang umaga. Sayang, pagka Sunday, 2 beses kayo mag-attend. Dami nyo namimiss. Biruin mo, nasusunog na yung bahay nila. Nung nag-pray kami nung Monday, sabi ni Pastora Citas, Panginoon, salamat sa mga anghel mo. Sabi nung anak niya, nung nakita yung sunog, dapat sunog na yung bahay nila eh. Pero nakita niya parang niyayakap ng mga anghel yung sunog kahit may hangin. Hindi pumupunta dito, hindi pumupunta dyan, kundi nakukontain lang siya sa isang lugar. Naalala ko tuloy nung bukas ako ng pharmacy sa Calamba, sa may crossing. Wala pang 2 buwan yung pharmacy ko doon, nagkasunog ang Calamba. Walang insurance pa yung pharmacy ko. Sabi ng kapatid ko, ate, lakas mo kay Lord. Bakit? Alam mo ba nagkasunog sa palengke? Ganun. Sabi ko, paano yung pharmacy? Noong malapit na sa pharmacy mo, yung 1-2 stores na lang sa pharmacy mo, biglang napagod ang sunog. Glory to God! Amen. Nalaman ko yon after na Sunday nagkasunog. Nalaman ko Lunes na. Anispera ako ng Panginoon saan? Hindi lamang sa sunog, kundi sa pag-aalala. Amen. Galing talaga ng Diyos natin, sabihin ko sa inyo. Okay, nasaan ang verse tayo? Verse 8, pagpapalain niya ang inyong mga kamalig at lahat ng inyong gawain. Pagpapalain niya kayo sa lupang ibibigay sa... Paano pinagpapala ang kamalig mo? Hindi yan sasalakayin ng mga daga, ng mga magnanakaw. Amen. Tulad ng pangako ni Yahweh, kayo'y gagawin niyang isang bansang matatag at nakalaan sa Kanya kung susundin ninyo siya at tutuparin ang Kanyang mga tuntunin. Okay. Sabi ng Panginoon, those who love me, they obey my commandments. Amen. Sa ganoon, makikita ng lahat ng bansa na kayo'y Kanyang bayan at matatakot sila sa inyo. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Pagdating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, ang mga hayop, at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Amen. Kung kailangan nyo ang ulan, uulan. Kung hindi nyo kailangan ang ulan, hindi siya uulan. Amen. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gawain. Dahil dito, hindi kayo mangungutang. Sa halip, kayo pa ang magpapautang. Sa ibang bansa, alam ba ninyo ang bansa dito is, tribo, clan. Okay? Hindi bansa na katulad ng Amerika o ganon. Sa Bible, yung bansa, tribo, yan. Okay. Clan ng mga talatad, clan ng David Karinga, lahi, salin lahi, okay. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Amen? You will be the head, not the tail. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang Kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Huwag ninyong lalabagin ang alinman sa sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong lilihis sa kanan o sa kaliwa. Huwag kayong tatalikod kay Yahweh ni sasamba o maglilingkod sa mga Diyosan. Amen. This verse pertains to the blessings of obedience. Amen. Obeying what? The love commandments. Amen. The love commandments. Kahit yan ay Old Testament, ang context niyan sa ngayon ay ang love commandments. Ano yung love commandments? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and love your neighbor as yourself, meaning to say, loving one another. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagmamahal, hindi ka pwedeng hindi yumaman. Amen. Ano ang ang Diyos, nais niya na tayo ay pasaganain, payamanin. Sabi niya sa John 10:10, ano ang sabi niya dun sa John 10:10? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Sino ang tupa?
tayo ang tupa ng pastulan ng Panginoong Diyos. Amen? So, gusto ng Panginoon na tayo ay managana, magtagumpay. Nabasa ko yung text ni Pastor Cesar kay Brother Ton ngayong umaga. You were created to succeed. Born to overcome. Amen? Nung na-born again tayo, we are born again to succeed, to be rich, to be wealthy. Amen? Kasi gusto ng Panginoon tayo ang head. Hindi tayo ang buntot. Ang head ay nangunguna. Ang head ay nag-i-influensya. If we can influence this whole Marikina City for Christ, dadami ang mga anak ng Diyos. Amen? That's the way we multiply. But how can we influence? People who have money are the people who influence. Tama. Sabi sa Ecclesiastes, kung meron dito ngayong dumating na 2 tao, isang tao na mayaman, nakakurbata, magsasabi ng kasinungalingan, at isang tao na gusgusin, magsasabi ng totoo, sino ang paniniwalaan nyo? Yung nakakurbata. Amen? Why? Because money is an amplifier. Amen. In the gospel, kung meron tayong pera, may amplify natin ang message of salvation. Amen. Okay, so, sideline lang yon. So, God wants us to prosper. 3 John 2, isa pa yung napakaraming verses na nagsasabi, nais ng Diyos na tayo ay yumaman. Ang mentality na ang Kristiyano ay kailangan, kung ikaw ay anak ng Diyos, mas mahirap, mas mabuti. Baloni, hindi ang totoo. Sapagkat kung nakita mo ang ginagawa ng kahirapan sa buhay ng tao, at yun ay kalooban ng Diyos, mamumuhi ka sa Diyos. Amen? Alam niyo ba ang ravages na ginagawa ng kahirapan? Yung mga malnourished na mga bata, yung mga namamatay na walang sakit, yung mga walang maisuot, walang matirhan. Kalooban ba yun ng Diyos? Hindi. Amen. So, anong gagawin mo kung ang Diyos mo ay mayaman, nakatira sa, ang kalsada ay ginto, tapos ikaw ay nakatira dyan sa, merong tubig sa ilalim at maraming dengue na lamok. Anong tawag mo doon? Child abuse. Kung ikaw ay anak ng Diyos, baka hindi ka anak ng Diyos. Di ba? Oh. Sabi ko, sandali lang ako eh. Okay. Ngayon, pangalawa, God wants us to prosper. Kalooban niya ng Panginoon. Kaya kung kayo ay naghihirap sa buhay, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, hindi ito ang kalooban mo. Amen! Kausapin mo ang Panginoon, Lord, hindi naman pwedeng siya ang kulang. Ano ang kulang? Ano ang hindi ko alam? Ano ang dapat kapahayagan na meron ako? Para ako ay makalaya. Amen. Okay. Pangalawa, God is pleased when His people prospers. Nagagalak, natutuwa, napagpapalang po. Katulad din yan ng ako bilang magulang, ayoko na maghirap ang mga anak ko. Amen? Sino ditong magulang ang gusto mo maghirap ang anak mo? Wala. Katulad din yan ng Diyos. Psalm 35 verse 27, sabi po, ano ang sabi doon? Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. Let them say continually, let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Brothers and sisters, we are no longer servants. We are sons. Yan ay Old Testament. Servants. But now, because of Christ, we are sons and daughters all the more na nalulugod ang Diyos kung tayo ay mayaman. Ang pagyaman, hindi lang po sa pera, ha? Mayaman ka sa iyong relasyon, meaning to say, mayaman ka sa pabor, mayaman ka sa wisdom, mayaman ka sa goodness, mayaman ka sa fruit of the Holy Spirit. And pagka mayaman ka sa mga bagay na yan, spiritual blessings, naturally susunod ang material blessings. Dahil ang mga bagay na ito ang magmamagnet ng mga blessings mo. Alam niyo po, ito ay masaside, kaya lang pinaalala sa akin to ng Holy Spirit. Papatuto ko sa iyo. Itong January, early part ng January this year, nakikipag-bid kami ng napakalaking project sa Sun Globe. Huawei. Yung Huawei. Napakalaking project. Tapos, gawa sila ng gawa yung mga taga-Flux. Mga taga-Flux. Sabi ko kay Brother Ton, January ha, wala pang January 7, 8. Sabi ko, Papa, magtanim ka ng binhi.
Magtanim ka ng binhi para sa project na yan. Sabi ko, bili mo ako ng maliit na kotse. Yaris, vested interest, no? Kailangan ko ng maliit na kotse, pang-follow up, magtanim ka dyan. Aba, alam mo ba ginawa ni Brother Ton? Bumili ka agad. Amen, may faith siya doon sa sinabi ko sa kanya. Bago matapos ang January, mga January 27, dumating yung Yaris. Pagdating nung Yaris, wala pang isang linggo, tinawagan siya ng Born Legacy. Ilang tower ang ano ang ginawa niya sa Born Legacy? Nung nagsushooting si Born Legacy dito, alam niyo 'yon? Kaya nga kung nanood kayo ng Born Legacy, makikita pa ninyo diyan Flux Power Corporation. Alam mo kung magkano kinita niya doon? Sobra-sobra pa sa ibinili niya ng kotse. Para saan yung binhi na 'yon? Para sa project sa Huawei. Nakuha ba yung project sa Huawei? Yes! Sinasabi ni Lord, bonus lang yun, anak. Kung nasa Panginoon ka, imposibleng hindi ka yumaman. Amen? Naku, baka hindi ba tapos dito, ha? Sa dami ng, all my life, nung nakakilala ako sa Panginoon, para akong, gusgusin. Wala, bankrupt. Totally bankrupt ako. Bankrupt in my relationship. Bankrupt ako sa asawa ko. Bankrupt ako sa mga ko. Lalo na sa mga in-laws ko. Bankrupt ako. Wala akong maipagmamalaki. Alam niyo yun, yung sadsad. Pinulot ako ng Diyos sa miry clay. Amen. Nasaan ako ngayon? Because of the grace of God. Amen. So, gusto ng Panginoon na tayo ay yumaman at nalulugod siya pagka tayo ay yumaman. Sabi po sa Tagalog, sumigaw sa kagalakan at sa tuwa ang nagsisilingap sa aking katwiran. Ang keyword doon ay those who favor my righteous cause. Yung nagsisilingap sa aking katwiran. Those who are walking in my righteousness. Those who are doing my work in the kingdom. Those who are worship. You cannot do the work of the kingdom if you are not a worshiper. Di ba, Pastor? If you don't love God, you cannot worship. If you don't worship, you cannot commune with God. If you are not a worshiper, you cannot stay in the presence. If I'm not a worshiper, I cannot say God telling me to read Hebrews 4:12 dun sa may sakit. Why? Because I know how to live in the presence, I can hear. Tama, ang ganda nga sinabi ni Pastor, before you become a worker, first you should be a worshiper. So, ang desire ko sa church na ito, we will become all worshipers because God inhabits the worship of His people. Pagka tayo ay nagwo-worship, and do you know that worship is not just singing? Sabi sa Colossians 3, whatever you do, do it as worship to the Lord. If you are a businessman, be the best businessman. Be a godly businessman. Be a godly soldier. Be a godly pharmacist. Be a godly pharmacy assistant. Be a godly professional. That is how you favor His righteous cause. You represent, ang ganda nung sharing namin sa prayer meeting. We were talking, nag-share si Kat about the shadow. He who dwells in the shadow, in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And sabi ko, can you think about the shadow, Peter? When you are a shadow, you are God's shadow. We represent God. We don't misrepresent God in our life. When we represent God in our lives, He will always be there with us and He dwell with us. Imagine mo, ano ang dwelling na mamahal? Na-imagine ninyo ang sambahayan, nakasama nyo sa sambahayan si Lord? There is always an atmosphere of wealth, of peace, because it's the atmosphere that will create the family. Pero kung sa bahay nyo may atmosphere of anger, division, selfishness, tatakbo ang mga anghel, aalis. Hindi doon ang atmosphere na dinisign ng Lord sa kanila, but you can attract these blessings to you if you love God.
Amen? Hallelujah! If you favor my righteous cause. Alam nyo, hindi natin kailangan maglingkod sa church kung bago pa lang tayo sa Panginoon. Pagwagian natin ang ating sariling kasakiman. Pagwagian natin ang ating sariling pagkamakasarili. Alam mo yon, yung puro ako dapat tinitignan, ako dapat pagsilbihan, ako dapat ganito, ako. Sa bahay nga, kahit ako ang boss, amen, pwede kong paglingkuran yang sila, Nika at saka sila Virgie. Ako ang maglilingkod sa kanila, natural yon sa akin. Kahit ako ang boss. Amen. Naging natural na sa akin ang maglingkod. Amen. Amen. So, mahalaga po yun. So, nais ng Diyos na tayo ay managanam, nais na tayo ay yumaman, at nalulugod siya pagka tayo ay yumayaman. Pagka tayo ay sumasagana, pagka tayo ay nagtatagumpay, pagka tayo ay nagwawagi. Amen. Nalulugod ang Diyos. So, ibig sabihin, kung tayo ay talunan, nalulungkot ang Diyos. Ganyan din naman tayo sa anak natin, hindi ba? Ganon din ang Panginoon sa atin. Okay. So, ano ba dapat? Sino yung mga taong paano o yung mga nagmamahal? Ano ang mga susi? Ano ang mga susi? So, ayun ang kailangan natin. Susi. Para tayo ay managana. Okay. So, sabi natin, kung susundin mo ang kautusan, ano ang kautusan? Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, ikaw ay mananagana. Ikaw ay magtatagumpay. Okay. Unang-una, pagmamahal sa Diyos. Yan ang unang-una nating dapat na gawin. Kung nandito kayo kaninang umaga, ang expression ng ating pag-ibig sa Panginoon ay ang ating pagsamba. At ang ating pagsamba ay hindi lamang sa pag-awit, pagsayaw, pagkanta, pag-attend ng church, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sabi sapagkat sa Romans 12:1-2, sabi na Apostol Pablo, dahil sa kabutihan, pag-ibig, biyaya ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, I beseech you therefore to offer your bodies as a living sacrifice. Amen? So, pagka tayo, ang kabuuan ng ating katawan, ating isip, ang ating pagpipili, ang ating desisyon, ang ating puso, kasama yan sa ating katawan. Amen. Amen. So, napakahalaga po yun. Sabi po doon sa John 14:21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Amen. Amen. Marami bang utos ang Panginoon? Amen. Tapos, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Wow! Ang iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Sa English po, sabi niya, he who has my commandments and keep them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Napakapalad ng tao na nagmamanifest si Lord sa buhay niya. Amen. Alam niyo, nagmamanifest, i-demonstrate ni Lord ang buhay niya sa kanya. Alam niyo ba ang buhay ng ating Panginoon? Ganap, kasiya-siya. You can walk, you can live. You can live in divine health, in divine prosperity. You can have unending prosperity in your life, in your relationship, in your finances, in everything that you do. Kung nagmamanifest ang Lord sa buhay mo, nakikita ang glory niya. Alam nyo, yung pinuntahan namin ni Bambi, kitang-kita namin ang grabing glory ng Panginoon. Alam nyo ang glory na salita? Kabod. Yun ang weight, the weight of a substance. Ano ba ang nagpapabigat sa isang tao? Possessions, property, influence. Kaya nga sasabi nyo, si Bossing, mabigat yan. Diba? Pagka nakikita natin ang nagpapakita, ang nagre-reveal o nagmamanifest ang kalwalhatian ng buhay mo, alam nyo po,
Ako hindi ko alam, hindi ko plinano yung buhay ko ngayon. Ifinocus ko lang talaga ang buhay ko dun sa gusto ni Lord na gawin ko at kung ano talaga ang tama. Hindi ko inisip na pagpapalain niya ako. Bonus lang ang lahat ng bagay na yan. Hindi mo nga maintindihan, hindi ko ma-explain. Kung kaya kong i-explain sa'yo, i-explain ko sa'yo. Hindi ko kayang, it's beyond me. Basta ang alam ko lang, once na may sinabi ang Panginoon sa akin at dinaanan ko yon, ang ginagawa ng Panginoon, pinupukol, binabato niya ako ng lahat ng pagpapalang. Hindi ko ine-expect. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Gusto niyo yung ganong buhay? Kaya nga, minsan pagka sinasabi ko, goodness and favor follows me. And it will follow me all the days of my life. Dahil, ang paglilingkod ko ay dahil sa pag-ibig ko sa Diyos. Hindi dahil kailangan ko ng recognition, kailangan ko ng anumang bagay, kundi dahil mahal ko ang Panginoon. At alam niyo kung bakit ko mahal, hindi ako ang nagbigay ng biyayang mahalin siya. Siya. Nagre-responde lamang ako. Tumutugon lamang ako. At ang pagtugon ko ay unti-unti. Hindi ako ine-expect ng Panginoon na tumugon kaagad ng malaki, kundi sa mga maliliit na desisyon, maliliit na bagay. Nagsimula ako sa ministry, naglilinis ako ng kubeta at driver ako ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Driver ako. Nung nasa El Shaddai kami, naglilingkod, ang kotse ko ay Kia CD Pride na maliit na kulay gray. Yun ay naghahakot ako ng drums para dalhin sa gawain. Pagkatapos kong hakutin ang drums, babalikan ko sa bahay ang mga amplifier. Pagkatapos kong mahakot ang mga amplifier, ang tumutugtog ay mga anak ko. Hahakutin ko naman ang mga workers. Ilang balik ako? Minimum of 3. Driver ako. Pero para sa akin, grabing galak ko na ginagawa ko yun. Sobra akong nabe-bless. Amen! Amen. Dapat may panggagali. Alam nyo, I have not arrived. But I have left where I used to be. Amen. Huwag nating asahan na bigla darating yan. Proseso po yan. Amen? Bakit? Pagka natutunan natin ang kapamaraanan ng Diyos, kahit anong mangyari sa buhay, alam nating bumangon sapagkat kilala natin ang Diyos natin. Mahal niya tayo. Amen po? So, mahalin natin ang ating Panginoon. Number 2, love other people. Mahalin natin ang ating kapwa. Romans 13 verse 8. Ito, maganda to. Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Ano yung law? Yung 10 Commandments, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi natin kayang gawin yon. Sapagkat walang tao na nakakatupad ng lahat ng 10 Commandments. Amen. Masyadong mataas ang level ng ating Panginoon, especially sa kapanahunan natin. Ang purpose ng 10 Commandments ay ituro tayo sa tagapagligtas na hindi natin kayang gawin ang 10 kautusan, kundi kailangan natin ng gagawa nun para sa atin at ililigtas niya tayo sa sumpa ng kautusan. At yan ay ang Panginoong Jesus. Klaro yun sa atin, di ba? Okay, sabi po niya sa Tagalog, huwag kayong magkaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Okay. Pupunta ako sa prosperity ang topic natin. Maraming mga kapatid na pagsabi ng utang, ang dami nating utang. Sabi ni Apostol Pablo, wala tayo dapat ibang utang maliban sa utang na pagmamahal. Sige, mapunta ako sa utang. Praktikal lang tayo Ang isa sa pinagkakaroon ng problema natin sa mga cell group ay yung mga utang-utangan. Amen. May kausap ba ako? Pag uutang, hindi naman magbabayad. Ano ang nangyari? Ano
kapatid, kung ikaw ay nangutang, nangailangan ka, umutang ka, hindi yun pag-ibig yung hindi mo bayaran yon. Paano mo masasabi sa akin na mahal mo yung kapatid mo, ikaw nga, alam mo ba yung sinasabi ko nga doon sa kinukuhanan ng kapatid ko doon sa Quiapo, ng mga merchandise, sabi ng Inchik, ayaw na daw niyang magpautang sa Pinoy. Sabi niya, mga Pinoy. Ano sabi ng Pinoy? Utang. Ako, bigay. Pinoy, utang. Ako, bigay. Ako, singil. Pinoy, galit. Diba? Ganon ang Pinoy. Pero hindi ganon ang Kristiyano. Ang Kristiyanong Pinoy. Kung may utang kayo, dapat ninyong bayaran. Alam niyo, pagka kayo ay nagninegosyo, hindi kayo magsasucceed. Hindi kayo yayaman nang meron kayong utang. Maniwala kayo sa akin, napakarami kong naranasan in my 21 years sa ministry. Yung mga taong hindi nagbayad ng utang, hindi nagtagumpay kahit anong hawakan nilang negosyo. Kasi ang ating topic ay love brings prosperity. Kasi hindi mo mahal yung, biruin mo, pinautangan ka na nga, binalasubas mo pa. Anong sabi sa Ecclesiastes 5? Tingnan natin. Ecclesiastes 5. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Kung nangangako ka sa kapatid mo, nangangako ka sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Ano ang tawag ng Panginoon sa nangangako hindi tinutupad? Mangmang. Okay? Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Number 5. Verse 5. Mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa nangangako at hindi mo tutuparin. Ganyan din kung if you have to love others as God love us and as God loves you, gagawin mo ba yung mangangako ka na hindi mo tutuparin? Hindi. Sinasabi ko sa inyo ngayon, kung may mga utang kayong ang tagal-tagal na, brothers and sisters, hindi nyo na pinapansin yung inutangan nyo. Diba? Naku, napakadami kong nararanasan dito na ganyan. Kaya nagkakagulo ang mga cell group dahil dyan sa utang-utangan. Kaya nga'y pinagbabawal ko sa cell group ang mag-utangan. Pagka may nangailangan tayong kapatid, magbigay kayo. Huwag kayong magpautang. Amen. Kung magnegosyo, mangutang, may papeles. Amen. Kung may mga utang kayo, ngayon, kung may utang kayo ngayon, kausapin ninyo yung inutangan ninyo. Sabi ko nga, kahit na 50,000 pa yung utang mo, lapitan mo yan, sabihin mo, sister, ang kaya ko lang ibayad ay 500 every month. Go for it! That means meron kang intention na magbayad. At pagka binitawan mo yung first payment mo na 500, in 5 years na umutang ka, sisimulan na ang Diyos na pagpalain ka. Owe nothing to anyone except the debt to love. Yun, pag-ibig yun Ano naman yun? Nagmalasakit sa'yo yung tao, tapos hindi siya na ngayon ang nininervyos. Samantalang nung ikaw nagmamakaawa ka, ngayon siya na ang nagmamakaawa sa'yo. Ano naman yan? Di ba? Pinagtataguan mo na. Buti na lang walang ganito sa Rema. Glory to God. Sasabihin ko sa inyo, hindi kayo yayaman kung may mga utang kayong ganyan. Amen. So, maliwanag. Amen. Alam niyo po, ang pinakamahalaga yung ating attitude. Minsan kahit na wala kang ibabayad, pero kung talagang sincere ka sa puso mo na magbabayad ka, gagawa ka ng paraan para makapagbayad ka. Kahit paunti-unti. Malay mo, sa talagang nakikita ng nagpautang sa'yo na talagang gustong-gusto mong bayaran, patawarin ka na lang niya. Kapatid, kalimutan mo na yan. Ipanalangin natin sa'yo, panalangin natin sa Panginoon na pagpalain ka. Alam niyo ba yung mga tao na nangutang sa akin, pinagpapray ko sila na pagpalain sila ni Lord. Alam niyo kung bakit? Hindi ko dahil kailangan ang bayad nila, pero kailangan nila na magbayad sila.
Sapagkat hindi ako ordinaryo na tao na inutangan nila. Ako ang kanilang pastor. Amen. Pero pagka nagbayad ka, sabihin ko sa'yo, lilipad ka sa blessing mo. Hallelujah! Hallelujah! Naku, naranasan namin yan. Nararanasan namin yan ni Brother Ton. Amen. Kaya magbayad tayo. Walang malaki at maliit na utang. Amen. Kung utang ay utang. Alam mo sa Daniel, kung babasahin nyo ang Daniel 10, magalit kayo sa utang. Until na hindi kayo nagagalit sa utang, sa kahirapan at sa sakit, didikit yan ng didikit sa inyo. Alam mo ba yung mga tao, alam nyo ba ang ibig sabihin ng debt? Credit. Debt grip. Hawak ng kamatayan sa'yo. Hanggat hindi ka nakakalaya dyan, ang kamatayan laging nakahawak sa'yo. Nag-grip ka ng kamatayan. Mortgage. Amen. So, kung mawala ka dyan, kung ang kaya mo, 50 pesos linggo-linggo, go for it. Makakabayad ka rin in 10 years. Pero, hingin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko makancel ang aking utang. Pagpalain mo ako, biglang may dadating sa yung pera, o bayaran mo na anak ang utang mo. Sabi mo, sayang naman. Ay, naku, yan ang wag mong gagawin. Ngayon lang ako nakahawak ng ganitong pera. Total, may pera naman si Mamski. Kahit na umiiyak, kadalhin mo yan sa akin. Hallelujah. Okay. Naunawaan nyo ang point? Okay, next. Sabi po dito sa basahin natin ang attitude natin ang mahalaga. Kahit sa anong bagay, dapat meron tayong pag-ibig. Amen? Ano ba ang pag-ibig? Alam na natin to, pero basahin uli natin para lang ma-refresh sa atin. Dapat ang pagmamahal natin sa isa't isa, hindi tayo nanlalamang. Amen. Sa lahat ng bagay. Kahit na tayo ay nagtitinda, hindi tayo dapat manlamang. Okay? 1 Corinthians 13, 3-8. Sige, Tagalog. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, o kahit ipamigay mo daw lahat meron ka, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Okay, 4. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim sa kapwa, hindi niya ikinakatuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Habang may kaaway ka, nadapa, kasi dapa dyan sa hagdan. Buti nga sa'yo, hindi ganun ang pag-ibig. Amen. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Okay. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Ang pag-ibig, sige, next. Last verse. Tapos na? Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Amen? So, mahalaga na yung attitude natin sa ating pakikitungo sa ating kapwa ay yan. Amen? Kaninang umaga, sabi ni Pastor Cesar, hindi ka pa ang worship daw ay ini-express. Amen. Until you express your worship, you have not worship. Diba? Hanggat hindi mo ipinakita. Until your love is practiced. Naman, sa pag-ibig. Until your love is practiced, you have not loved. Ang pag-ibig ay hindi concept. Ang pag-ibig ay action. At ito ay isinasabuhay. Pagka sinabing ang pag-ibig ay mapagpatawad, ayaw ko siyang patawarin, talagang hindi ko siya, hindi yun pag-ibig. Hindi kaya yaman, maniwala ka. Kaya kung ako ikaw, magpapatawad na ako para ako ay yumaman. Diba? Ano bang mawawala sa iyo kung magpatawad ka? Pagpapalain ka ng Diyos. Okay, so ang pag-ibig ay ina-express sa ating pag-uugali.
Okay. In business, alam nyo po, sa business, ang pag-ibig kasi is, hindi tayo nakatingin sa ating sarili, kundi nakatingin sa iba. Alam ba ninyo na kahit sa negosyo, pagka ang negosyo ninyo ay para sa kapakanan ng iba, mas concerned kayo sa kapakanan ng iba, concerned kayo sa customer ninyo, concerned kayo na magbigay ng excellent service, maniwala kayo pagpapalain ang negosyo nyo. Alam nyo, nung nag-start ako sa generics pharmacy, nung sinabi ng Panginoon sa akin na bibigyan niya ako ng sarili kong negosyo, nung sabi ni Lord, 20 years with San Miguel is enough, mag-retire ka na. Nag-retire ako agad. Sabi ko lang kay Lord, paano yan? Wala na akong sweldo, ang dami kong tinutulungan, mga nanay ko, mga kapatid ko, buong angkan namin, tinutulungan ko. Lord, naya naman ako sa asawa ko, humingi ng pera. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng sarili mong negosyo. Dahil ako ay HR manager at magaling na HR manager. Wow. Akala ko magtatayo ako ng consulting firm, ang training, labor relations, kasi ang expertise ko ay labor relations. Okay, hindi pala yun ang negosyo na ibibigay ni Lord sa akin. Dinala niya ako sa isang negosyo na wala akong kaalam-alam. Bakit? Para maging dependent lang ako sa Kanya. Pero ang gusto niya ay ma-express ko, maging extension ako ng pag-ibig niya. Ang pharmacy, kung bakit, doon sa mga kamag-anak ko, ang daming namamatay, hindi nakakapagpagamot. Ang mahal-mahal ng gamot. Isa pa, gusto ng Panginoon na abutin ko yung mga kamag-anak ko sa Isabela. Amen? Kaya binigyan niya ako ng dahilan na pumunta doon. Sabi niya sa akin, doon ka magnegosyo dahil gusto kong ipakita sa mga kamag-anak mo ang diferensya ng negosyo ng aking anak at ng hindi ko anak. And truly, ginawa ng Panginoon yun. Alam mo yung mga negosyo ng mga kapatid ko nangamatay. Alam mo ang mga negosyo nila ngayon, ipinasa ko lang sa kanila. Meron akong na-approve sa Itiague, sa'yo na. Meron akong na-approve sa San Mateo, sa'yo naman yan. Amen? Biruin mo, pag-ibig ng Panginoon, ang kagalingan ay pag-ibig ng Diyos. Ang makapagbigay ka ng comfort sa may sakit ay pag-ibig ng Diyos. Amen? Ang simula, ang ugat, ang dulo at patutunguhan ng negosyo na yan ay pag-ibig. Amen? So, kung ganun din, ang customer ay, alam nyo, nung nag-start po kami, ang aking preaching sa lahat ng staff, ito ay ibinigay ng Diyos na negosyo sa akin dahil gusto ng Panginoon ay ma-extend ang pag-ibig niya sa mga tao. Through this business, mahalin ang customer, lalo na yung mga senior citizen. Less 20, less 12. Sabi, pwede po bang yung payong, may pwede po ba ang senior citizens discount? Magpa-reseta po kayo. Kasi may reseta, di ba? Pa-reseta po kayo ng payong, may senior citizen discount. Alam mo, ibig ko sabihin, ang tao, pagka inibig mo, umaabuso. Di ba? Abuso na yon, dapat maging discerning tayo. Amen! So, kung ang negosyo ninyo ay punong-puno ng pag-ibig, magtatagumpay ang negosyo nyo. Amen! Okay. So, yung nagmamahal sa Diyos, yung nagmamahal sa kapwa ay pagpapalain at yayaman. Amen. Sabi mo, mahal ko ang Diyos. Mahal ko ang aking kapwa. Kaya yaman ako. Ay, in fact, mayaman na ako. Magmamanifest na lang. Amen. Hallelujah. Okay. Sa mga mapagbigay, the generous, Proverbs 11:25. Sabi po niya, ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Matulungin ba kayo? Pastora, ano pa naman ang maitutulong ko? Ganito lang kaliit ang kinikita ko. Magsimula kang tumulong sa maliit. Amen! At lalaki yan, sabihin ko sa inyo. Ako nagsimula akong tumulong ng pa 20 pesos dahil lang sa habag ko. Ngayon, hindi na lang 20 pesos ang pwede kong itulong. Pinag-graduate ako ng Panginoon sa 20, hanggang 50, hanggang sa 100, hanggang sa 1,000. Amen! Magsimula ka lang. Bahala na ang Diyos. Basta tama ang iyong attitude. Amen! At pagka tumulong ka, huwag kang hihingi ng kapalit.
Tutulungan kita, pero ipaglampaso mo ako, ipaglaba mo ako, punasan mo puwit ko. Di ba? Hindi pwede yung ganon. Amen. Ito po ay unselfish ka. At alam nyo, lahat ng itinatanim ninyo ay babalik sa inyo. Amen. Hindi naman ibig sabihin na i-neglect mo yung sarili mo. Kailangan may balance. Sabihin ng asawa mo, nasaan na yung ipinamigay ko na, binigay ko na lahat, sweetheart. Ano? Huwag mo namang ipamigay lahat at i-neglect mo, charity begins at home. Kailangan may balanse tayo at alam niyo po, kailangan natin ang discerning. Discernment. Ako ngayon ko lang sobrang napapalahalagahan yung discernment. Alam niyo kung bakit? Marami pong mga tao na professional getters. Maraming mga tao na abusado. Sabihin ko sa inyo, tayo na mga Kristiyano, ang lambot ng puso natin, napakadali nating maabuso. Amen. So, kailangan din na maging discerning tayo. Proverbs 13:7, may taong nagkukunwang mayaman, subalit wala naman. Ha? Meron bang ganyan? Pagka tinignan mo, wow! Garbong-garbo! Pero, bunta ka sa bahay nila. Bagoong ang ulam. Hindi naman, minsan may lechon. Saan? Iihawin mo yung bagoong, magiging lechon. Hindi ako na bagoong. Lechon, bagoong. Amen. Yet has nothing. Okay, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap, bagaman sila ay mayaman. At ang isang tao na self-centered, self-loving person will end up with nothing, while a generous person sharing his blessing will become rich. Amen. Okay. So, alam nyo, minsan, pagka tayo ay mapagbigay, alam nyo po, hindi mo namamalayan, marami kang mga bagay na, minsan, pagka nagre-recollect ako at the end of the year, nung bago pa lang akong Kristiyano, lagi ko naaalala to grabe akong nagkaroon ng revelation sa pagbibigay. 6 years ko pa lang noon San Miguel. Di ba pagka 7 years, nakukuha na yung commutation ng sick leave. 30 days yun, plus 15 days na vacation leave. So, malaki ang commutation. Tapos, nung nag-commute, binayaran ako ng sick leave ko, after ng 7th year, naalala ko, hindi ako nagkasakit, kaya ako nakakuha ng ganon. Pero kung nagkasakit ako, hindi ko nakuha yung sick leave benefits ko. Pero imagine, for all those 6 years, hindi ako nagkasakit. Sabi ko kay Lord, grabe, Lord, full 30 days nakuha ko. Binigay ko nga lahat sa Kanya. Amen? Binigay ko lahat kay Lord. Nagdagdag pa ako. Kung nung that time, ang commutation na yon ay 90,000 net of tax, 90,000. Nagdagdag pa ako ng 30,000 para mabili namin yung sound system na gagamitin namin sa gawain. Alam niyo po, 2 months after that, nakakuha si Brother Ton ng 12 million contract. First time. 1 million for every 1,000. Amen? That time si Brother Ton hindi mananampalataya. That time si Brother Ton, huwag kang magbibigay dyan kay Mike Pilarte. Huwag niyong i-use-stream, ha? Oo, totoo. Kasi El Shaddai kami doon nagsaserve. Hindi tinitignan ng Panginoon kung saan ka nagsiserve. Ang tinitignan ni Lord, ang puso mo sa gawain niya. Those who favor my righteous cause. I believe that time, God was using that ministry para sa exodus ng mga Katoliko sa Christianity. Diba? That is history. I praise the Lord, I decided to do it. You are hanging on a balance. Ibibigay ko ba? Hindi ko ba ibibigay? Ibibigay ko ba? Hindi ko ba ibibigay?
Di ba? Nagda-doubt tayo. Pero kung nagtitiwala tayo sa Panginoon at mahal natin ang kanyang righteous cause, hindi tayo magdadalawang isip. Ang konsolasyon ko sa sarili ko, Lord, for the last 6 years, that's why I'm getting this benefit because I was never sick. And that was a big blessing. I owe this to you, I give it to you. Amen. That time, napakahalaga sa akin ang pera. That time. Siguro kayo, napakahalaga sa inyo ang pera, pero sasabihin ko sa inyo, wala ang pera kung mas papahalagahan ninyo ang Panginoon. Sabihin ko sa inyo, magugulat kayo. God will send you a blessing you cannot contain. You cannot contain. Hindi lang financial, maraming kabit-kabit na blessing. Okay, next, sabi po dito, so kung maging generous tayo, okay? Si Apostol Pablo sa 2 Corinthians 8:13-15, hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo. Ito ay nagko-collect po siya para maitutulong sa mga Jerusalem church na naghihirap that time. Nangongolekta siya sa iba-ibang mga churches, sa Philippi, mga ganyan. Okay? Sabi niya, hindi sa ibig kong guminhawa ang iba at mabigatan naman kayo, kundi upang matulungan ninyo ang isa't isa. That is love. Masagana kayo ngayon, marapat lamang natulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong makakatulong sa isa't isa. Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumalabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Amen? Napakaganda, hindi po ba? Yun ang essence ng pag-ibig sa isa't isa. Okay, Proverbs 21:17, sabi po sa Proverbs 21:17, ang taong maluho at mahilig sa alak ay hindi yayaman. Nandun na tayo sa the generous at nandun na tayo sa the diligent, ang masipag. Ay, hindi, maluho, hindi pa pala. Okay, dito pa tayo. Ang maluho, sino ang maluho at mahilig sa alak? Hindi daw yayaman, bagkos sa hirap siya'y masasadlak. Amen. Kasi ang gusto lang niyang ang sa sarili niya ang iniisip niya, yung nag-i-indulge. Amen. Yung ngayon, sabi niya, pagka payday, bilyonaryo siya, mayaman siya. Bukas wala na. Ano ang tawag mo doon? Ano yung kasabihan? One day millionaire, 'di ba? Nagpapakasasa ngayon, bukas wala. Tapos kinabukasan utang. Utang ang pambili ng ulam, utang ang pamasahe, utang, credit card. Ano ang ginagawa mo? Tinuturuan mo ang mga anak mo na umutang din at maging ganun din ang sistema ng kanilang buhay. Lumaki, pinanganak sa utang, pinag-aral sa utang, pinaglaba ang damit sa inutang na washing machine, niluto ang sa inutang na gas stove, inutang na lumaki sa utang. Tigil na yan. Amen! Amen! So, wag tayong maging extreme. Wag nating mahalin ang pera. Amen! Kundi mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang iba. Ano yung sabi nila, Pastor, ayokong yumaman kasi money is the root of all evil. Mali! 1 Timothy 6:10, sabi niya. Ano sabi doon? For the love of money is the root of all kinds of evil. Ang pag-ibig sa pera. Sobra mong pag iniibig ang pera mo, laging nakadikit sa'yo. Naku, kahit na ikaw ay negosyante, pagka masyado kang liquid, hindi umiikot ang pera mo, wala yan. Amen. Kailangan naka-invest lahat yan. Kaya nga yung pera mo, dapat kung hindi ka ini-invest mo yan sa negosyo, at least nasa bangko, merong interest. Mahal na mahal mo ang pera mo, nilagay mo sa kaban, sa bahay mo, nagkasunog. Di mo na ilabas, sunog. Wala kang pera. Amen? Hallelujah. Okay, sabi niya, the love of money, which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Alam niyo po,
Yung mga tao na sobrang mahal nila ang pera nila, mas mahal nila kaysa Panginoon. Ayaw nilang mag-tithes. Ayaw nilang magbigay. Mas mahal nila kaysa magulang nila. Honor your father and mother. Amen. Ayaw nilang. Yung nanay nga nila, uugod-ugod na sa kana kita bigyan na, pagka ako'y maginhawa na, kailan pa? Namatay na yung nanay mo, hindi mo na siya nabigyan. Sobrang mahal yung pera mo kaysa sa nanay mo. Sobrang mong mahal yung pera mo, bagoong sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Kasi nanghihinayang ka sa pera, kaysa ibili ng masustansya ang mga anak mo, na malnourished lahat. Pag laki nila, puro sila tanga. Kasi hindi na-develop yung brain. Mahina mangmang. Bakit ba ang mamangmang ng mga anak ko? Kanino pa magmamana? Amen? Alam niyo po, ang mga bata, pakainin nyo ng husto kaysa naman gumastos kayo sa ospital. 0 to 4 years old, 90% ng brain ng mga bata na di-develop. Kaya ang daming mga mangmang na mga bata sa Pilipinas, mas gusto na lang nakaganyan sa computer, hindi na nag-iisip. Dahil nung maliit pa lang sila, hindi sila nakakain ng masustansya dahil tinipid ng magulang. Amen? So wag ho tayong ganon. Amen? Okay, mag-move tayo sa nagmamahal sa Diyos, sa nagmamahal sa kapwa. Sino yung nagmamahal sa kapwa? Sa mapalabigay, mapagbigay. Sa those who pity and help the poor. Okay, Proverbs 19:17, sabi niya, parang nagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Old Testament to, alam niyo ang experience ko dito? Ang nagpapautang sa mahihirap, si Yahweh ang nagbabayad. At kung si Yahweh ang magbabayad, siya ay nagbabayad kaagad-agad at sobra-sobra. Subukan ninyo. Totoo ang sinasabi ko. Pagka nagpautang kayo sa mahirap, agad-agad, na kasi nagpautang kayo kay God. Agad-agad nagbabayad si Lord, sobra-sobra pa. Amen. Kaya wag tayong magtengang kawali sa pangangailangan ng iba. Sabi nga, hindi ako, walang kawali, hindi kawali ang aking tenga. Sabi mo, hindi kawali ang aking tenga. Hindi niya sinabing, give to all who come. Give to all who ask. Hindi. Hindi lahat ng pupunta bibigyan mo, kaya kailangan mo ng discernment. Dahil maraming pupunta at maraming pupunta sa iyo. Amen. Merong iba swindlers. Merong isa crooked. Alam mo yon? Merong mga iba ay professional, ano ba tawag dito? Professional askers. Amen. Merong mga tamad. Ang daming tamad. Kasabi nila, wala man akong pinag-aralan Di ba? Tumingin ka, pumunta ka sa lugar ng mahihirap. Ang aga-aga nagiinuman, chismisan, daldalan. Instead na ang isipin, paano kaya ako kikita ngayong maghapong ito? Wala. Umaasa sa nasa abroad na kamag-anak na nagkakatulong. Di ba? May isang naghahanap buhay sa buong pamilya. Yun na lang ang naghahanap buhay. Yung iba walang ginagawa. Kontento na nakatunga nga doon. Yun bang mga ganon na pupunta sa'yo, bibigyan mo? Hindi. Ba't mo bibigyan? Sabi nga namin ni Bambi, alas 4 pa lang, nagigising na ako para isipin kung magtatrabaho na ako, tapos ito, maghapong natutulog, tapos biglang pupunta doon sa'yo. Parang obligasyon mo na bigyan siya dahil mahirap siya at ikaw may pera. Diba? Hindi lahat ng taong pupunta sa inyo, bibigyan nyo. Ipipreach ko to sa sarili ko. Amen. Tama. Isa ka pa dyan. Amen. Amen. Pagka tayo ay pinagpapala ng Panginoon, tanungin natin, Lord, kanino ang pagpapalang ito? Amen. Para alam mo kung paano mo i-disperse ang iyong kayamanan. Pagka tayo ay nagkikare sa isa't isa, kapatid. Pero, nais naman din ng Panginoon na tayo may mag-accumulate para sa ating mga henerasyon. Like for example, sabi sa Bible, di ba, the steps of the righteous are, sabi niya,
the blessing is for his children's children. Di ba? Ang pagpapala ay para sa ating mga kaapu-apuhan. Kaya nga si Brother Ton ngayon, pag kinaano ko, ba't ba ang dami-dami pong tama na, nasususot na ako sa dami ng project, tama na! Sabi niya, hindi, ito para kay Bella, para kay Carlos, para kay Gabriel, para kay... di pagka nag-anak pa sila, di mas lalo ka pang oo, kasi dumadami ang aking apo. Nung minsan, kukunin niya yung kanyang bag, I need to work. Kinuha din ni, maliit pa nun si Carlos, kinuha din ni Carlos ang kanyang bag, kinuha din niya. Where are you going, Carlos? Sabi naman ka, I need to work. Amen. Okay, so kung tayo daw ay naaawa sa mahihirap, alam ninyo, lalo na tayong mga magulang, turuan natin ang ating mga anak na magtrabaho. Ang walang Kristiyanong tamad. Magsisimula po tayo sa bahay. Hindi po sa church tinuturuan ang mga anak natin. Makinig kayo mga magulang, sa bahay sila tinuturuan. Hindi nyo pwedeng i-delegate sa church yung pagtuturo nyo sa kanila. Pagka ang mga anak ninyo, bibigyan nyo sila ng, alam nyo, lumaki akong 14 years old, hindi ko pa naaabot yung lagyan ng para magsaing. Tumatayo ako sa silya para lang mailagay ko yung kaldero. Maliit pa ako noon, kaya lumaki ako na marunong ako magtrabaho. Kaya kung merong tutulog-tulog dyan sa bahay, sipain nyo. Sundutin nyo ang puwet, kay matanda, kay bata. Amen? Di ba sabi sa Bible, kung ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Kung nagtatrabaho, hayaan mo siya magpakain sa sarili niya. Mag-contribute sa bahay. Di ba? Mag-contribute kayo sa bahay nyo kung nagtatrabaho kayo mga young professionals. Yung iba, may trabaho, hindi man lang makapag-abot sa nanay, nag-abot ng 500. Katapusan na, nagbigay 15. Hinahanap pa yung 100. Nagpaluto ng tinola, nagpaluto ng kaldereta. Amen? San tayo na po. Totoo naman, di ba? Okay. So, Proverbs 28:8. Okay. One who increases his possession by usury and extortion gathers it for him who will pity the poor. Ang kayamanang natamo sa pamamagitan ng patubuan ay mauuwi sa maawain at matulungin sa nangangailangan. Wag naman kayong usurer. 5-6. Di ba? Mauuwi daw sa maawain sa mahihirap ang inyong kikitain. Marami kaya akong alam na mga usurers na naubos din ang kayamanan nila sa sakit. Nagka-cancer, na-aksidente. Alam niyo yon, hindi yon tama. Amen. Pagka pinagpapala tayo ng Panginoon, gamitin natin yon para umalwan ang buhay ng iba, hindi para sila ay lumubog lalo sa kanilang kabuhayan. Okay? Sa mga naaawa, tumutulong sa mga mahihirap. Ang huli, be diligent. Ibig sabihin, magsipag ka. Amen? Proverbs 10:4, ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masino. Amen? Tayo kasi yung mga Pinoy, masyado tayong, kumita lang tayo ng konti, nandun na tayo sa SM, at nakabili na tayo ng mga signature dito, kung ano-ano. Diba, tama na yung divisoria, kung maliit pa lang ang kita, diba? At maging masipag. Alam nyo po, sabi sa Bible, sa Deuteronomy 8:18, diba, sabi ng, remember the Lord your God, who has given you in your hands the ability to create wealth. Deuteronomy 8:18. Binigyan tayo ng Panginoon ng anointing at abilidad na maglikha ng kayamanan sa ating kamay. Sabihin mo ang kamay mo, kamay! Binigyan ka ng Panginoon ng abilidad at pagkasi na lumikha ng yaman. Kaya kung anong gawin ng kamay mo, ay pagpapalain. Pero kung yung kamay na yan, hindi mo naman ginagamit at ang lambot-lambot, naka-manicure, naka-lotion lagi, ano ang pagpapalain ng Diyos? Amen? Gamitin natin ang ating mga kamay. Sabi nga ni Bossing nung nag-o-orient sa mga
high school graduate. O anong kukunin ninyo? Anong career na anuhin ninyo? Mga lalaki ha? Kasi mas concerned siya sa mga lalaki. Ang mga babae daw, dito sa Rema, tira-tira. Mga lalaki naman. Tingnan ko nga ang mga kamay ninyo. Sabi niya sa mga kabataan, nawakan ni bossing yung mga kamay, ang lalambot. Marunong ba kayong magtrabaho? Hawakan nyo ang kamay ko. Ang gaspang. Ang gaspang ng kamay ni bossing. Magaspang yung kamay ko, pero marami akong pera. Amen. Anong gusto nyo? Malambot na walang pera na kamay o magaspang na maraming pera? Magaspang! Amen! Di na bali akong makapag-asawa ng pagka hinahaplos ako ay magaspang. Basta marami namang pera. Amen! Yun ang haplos ng pagmamahal. Amen! Kaya magtrabaho. Proverbs 21:5. The plans of the diligent, ang masipag, lead surely to plenty. But those of everyone who is hasty, surely to poverty. Ang mabuting pagbabala ay pinapakinabangan. Ngunit ang dalos-dalos na paggawa ay walang kahihinatnan. Kaya nga, sa buhay natin, kasama may plano tayo. Diba? Ang Diyos nga may plano sa atin eh. Dapat magplano tayo based dun sa plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi pwedeng hit and miss, padalos-dalos. Okay? Okay ba? So, at ang lahat ng yon, ang motivation ay pag-ibig, kahit sa paggawa, pag-ibig. Amen. Hindi pwedeng hindi tayo yayaman kung tayo ay umiibig at sinasamahan natin ng gawa. Amen. May natutunan po ba kayo sa hapong ito? So, kung mahal natin ang Panginoon, tayo ay bigyan natin ng paglingap ang kanyang gawain, ang kanyang utos, sumunod tayo. Kung mahal natin ang isa't isa, maging bukas palad tayo, huwag tayong kuripot, huwag din tayong bulagsak, tayo ay magtrabaho, tulungan natin ang mahihirap, at sigurado pagpapalain tayo ng Panginoon. Gusto ba ninyong yumaman? Alam ba ninyo, sabi ko nga nung sa Friday, ang anointing para tayo ay makapagpagaling ng may cancer na stage 4, kailangan nating ng napakataas na level ng anointing. Ngunit kung ikaw ay nakapag-pray over sa isang may sakit, kahit sabihin na natin na meron lang siyang sakit ng tiyan, trangkaso, o sakit ng ulo at gumaling, ibig sabihin, meron kang matinding anointing. Alam nyo ba ng anointing na paglikha ng yaman ay kakatitig? Parang kung ako ay lulundag, at ako ay lumundag mula dito hanggang dito, at ito ang kailangan para meron akong anointing na magpagaling ng may sakit, sa paglikha ng yaman, isang step lang. Maniwala kayo, ang daling yumaman. Una, principle, mahalin mo ang Panginoon. Pangalawa, magbigay. Dalawa lang. Love, express your love by giving. Give and give and give. And you don't need faith to become rich. Alam mo yung magsasaka? Ang alam niya ang prinsipyo, magtanim siya, gusto niyang umani ng madami, magtatanim siya ng madami, malawak na lupain. Amen? Wala siyang faith no na mananampalataya lang siya kay Lord na magpo-provide si Lord ng ulan at magpo-protectionan, walang bagyo. Yun lang ang faith niya. Ganun din tayo, kapatid. Kung nais nating yumaman, mahalin natin ang Panginoon, magbigay tayo sa kaharian. Pangalawa, mahalin natin ang kapwa at magbigay tayo sa nangangailangan. Tumulong tayo, magpakasipag tayo. Kasi kailangan magpakasipag ka kasi anong ibibigay mo kung hindi ka masipag. Alam mo yung tatay ni Tina, si Tatay Claro? Noong bina-Bible study ko sila sa Fortune, matagal na panahon na yon, di ba, Sister Virgie? Matagal na panahon na yon. Bina-Bible study ko sila. Sabi ni, at itong si Tatay Claro na nabuksan siya sa pagbibigay. Wala siyang halos ginagawa noon dahil patay ang negosyo ng sapatos, nag-aahente siya dati. Pero patay ang negosyo ng sapatos dahil pumasok ang China. Nung nabuksan ang isip niya sa pagbibigay, sabi niya, mag-aahente huli ako. Hindi pwede akong hindi magbigay. Patanda na yun ha.
ang motivation niya na maging productive at magtrabaho uli, despite na nag-retire na siya, ay ayaw niyang humingi sa mga anak niya ng pambigay niya kay Lord. Dahil malakas pa naman siya. E di lalo na kung kabataan ka pa lang, magtrabaho ka at hindi pwedeng hindi ka pagpapalain ng Panginoon kung ang motivation mo ay mahal mo siya at gusto mong magbigay sa Kanya. Siguradong yayaman ka. Last na aking babasahin sa inyo, Psalm 112. Kanina pong umaga, isiningit ko ito ngayong umaga kasi sobra kaming na-bless nung ipagpa-pray ko si Brother Ton dahil birthday niya. Sabi ko, Lord, ano kaya ang word na ibibigay ko sa kanya? Na anong word ang gusto mo na basahin namin, paniwalaan naming mag-asawa, tapos bago siya pag-pray. Binigay sa akin ng Panginoon ang Psalm 112. Basahin po natin. Magandang ganda-ganda sa English, pero basahin natin sa Tagalog. Purihin si Yahweh. Mapapalad o pinagpala ang mga tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Pag-ibig. Pagsunod na may pag-ibig. Tama? Okay. Sabi niya, verse 2, ang kanyang lipi magiging dakila, pati ang mga angkan ay may pagpapala. I can see my grandchildren. Amen? Next, number 3, verse 3, magiging sagana sa kanyang tahanan, pagpapala niya ay walang katapusan. Next, ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang, nagiging mapalad, kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Ang ganda. 6, hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang, pero mo hindi ka malilimutan ni Lord kahit isang saglit. Okay, masamang balitay, hindi nagigitla, matatag ang puso't kay Yahweh tiwala. Wala siyang takot, hindi nangangamba, alam na babagsak ang kaaway niya. Nagbibigay sa mga nangangailangan, pagiging matuwid niya ay walang hanggan. Buong karangalang siya'y itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalayas silang mabagsik ang mukha, sapagkat ang pag-asa'y lubos ang nawala. 11. Wala na? 12 yan eh. Verse 12, wala na ba? Ha? Hanggang doon na lang. Grabe, di ba? It sums everything. It sums up everything that I was telling you about. Love brings prosperity. Amen? Mahalin natin ang Diyos. Pag malasakitan natin ang gawain, mahalin natin ang isa't isa. At brothers and sisters, I declare to you today, if you receive this and you have a revelation, you will prosper. Your prosperity will manifest. In the name of Jesus, I declare unstoppable blessing upon your life. As you love the Lord, you will accumulate for the glory of God. Praise be the name of the Lord forever who loves us. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong salita. Tunay nga, Panginoon, na ang aming breakthrough ay narito na. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Ito ay aming susundin. Turuan mo kami, Banal na Espiritu. At salamat po sa biyaya na ibibigay mo sa amin upang kami ay maging masipag at maging mapagbigay, Panginoon. Salamat, Ama, sa kaabilidad. Salamat sa pagkasi, anointing na ipinagtaglay-taglay na namin, Panginoon. At alam namin, turuan mo kami kung paano namin to isasabuhay. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa pag-ibig mo unang-una sa bawat isa sa amin. Salamat sa biyaya na mahalin ka namin at mahalin ang aming kapwa, Panginoon. Inaangkin na namin ang aming kasaganaan
kagandahan, kayamanan, katagumpayan, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.